Isang buwan pagkatapos ng kasal ng anak kong babae. Tumawag ang photographer at bumulong sa telepono. Ginoong Santos, may nakita akong kakilakilabot sa mga litrato. Pumunta ka agad. Mag-isa ka lang at huwag mong sabihin kahit kanino sa anak mo. Bago magpatuloy, pakikalma mong mag-subscribe sa channel at sabihin mo sa comment section kung saan ka nanonood ngayon. Tumunog ang telepono nang kakaserve ko pa lang ng kape ko sa mesa. Martes ng umaga. Tahimik ang buong bahay sa subdivision namin sa Quezon City. At nakabalandra sa harap ko ang financial report ng negosyo. Ganito yung klase ng katahimikan na pakiramdam mo pinaghirapan mo talaga pagkatapos ng mahigit 40 taon na nagtatayo ng hardware chain na Santos Builders Supply. 3 malalaking branches sa Kamuning, Fairview at Las Piñas. Matibay na negosyo, magandang buhay. Halos hindi ko sinagot ang hindi kilalang numero. Ginoong Santos po. Boses ng babae. Nanginginig. Si Carla Tanpoto, photographer ng kasal ni Melissa, 1 buwan na ang nakalipas. Kailangan ko po kayong makita kaagad. Mag-isa lang po. Pakiusap, huwag niyo po sabihin sa anak niyo. Naramdaman ko biglang sumikip ang hawak ko sa cellphone. Ano po yung problema? Hindi ko po maipaliwanag sa telepono. Pero may nakita po ako sa mga litrato. Seryoso po talaga. Biglang parang humina ang hangin sa opisina ko. Anong kleseng seryoso? Bukas ng siyam sa studio ko sa Maginhawa Street, Teachers Village. Pakiusap po, Ginoong Santos, mag-isa lang po kayo. Bago pa ako makasagot, sumigaw si Lorna mula sa kusina. Ramon, sinabi ko na sayo ng 3 beses. Kailangan ko yung kotse. Nakakahiya na yung Fortuner ko. 2018 pa. Pangako mo ngayon, hihingi ka ng pera sa papa mo. Tumawa ng malakas si Brando mula sa sala, kasabay ng ingay ng noon time show sa T. Nandiyan na po ako bukas, nasabi ko sa telepono. Halos hindi naririnig ang sarili kong boses. Humugot ng hininga si Carla na parang natanggalan ng tinik. Salamat po. Pasensya na po talaga, Ginoong Santos. Pasensya na po talaga. Binabaan niya. Natulala ko sa harap ng desk ko. Hawak pa rin ang cellphone sa tenga. Nakatitig sa frame picture sa peder. Si Melissa sa wedding gown niya. Nakangiti ng buong buo. Si Sin sa tabi niya, bagong gupit. Perpektong ngiti 1 buwan na ang nakalipas. 3.5 milyon ang ginastos ko sa araw na yon. Bawat piso ay sulit na sulit para lang makitang masaya ang panganay ko. May seryoso raw sa mga litrato. Paa! Lumitaw si Lorna sa pinto. Hawak ang cellphone sa isang kamay at susi ng kotse sa kabila. Narinig mo ba ako? Kailangan ko ng bagong kotse. 7 taon na yang Fortuner ko. Nakakahiya na. Tiningnan ko ang bunsong anak, 31 anyos. Nakatira pa rin sa bahay namin mula nang mag 4 years na, pansamantala, matapos ang diborsyo. Dumating si Brando 6 na buwan pagkatapos. Walang bayad, walang petsa ng alis. Pag-usapan natin mamaya, anak. Mamaya hindi na pwede, pa. Kailangan ko na this week pumunta sa dealership. Binili na ni Melissa, yung bagong Lexus niya, tapos ako nakakaangat pa rin sa lumang sasakyan. Binalik ko ang tingin sa monitor. Pero nagiging blur na ang mga numero. Pa. Nakikinig ka ba? Mamaya na, Lorna. Humagok siya at umakyat na sa 2nd floor. Narinig ko ang yapak niya pataas. Tapos malakas na pagsara ng pinto. Kinuha ko ang kape ko. Malamig na. Sa labas ng bintana ng opisina, kitang-kita ang bakal na gate namin. Maliwanag ang umaga ng Hulyo. Walang ulap, mainit na. Lahat normal na normal. Pero pakiramdam ko may mali. Lumipas ang araw na parang mabigat. Sinubukan kong mag-concentrate sa inventory reports. Quarterly projections, payroll, pero paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang nanginginig na boses ni Carla. Perpekto ang kasal, di ba? Si Melissa ang pinakamaganda. Si Sin maasikaso. Ceremony sa La Mesa Eco Park. Reception sa 5-star hotel sa Ortigas. Elegante, classy, mahal. Ano kayang mali sa mga litrato? Bandang tanghali, pumasok si Brando sa opisina ko nang walang katok. Hindi siya kumatok kahit kailan. Para bang bahay niya to. Oy Tito Ramon. Sabi ni Lorna ang sungit mo raw sa bagong kotse. Hindi ko inalis ang tingin sa computer. Sabi ko pag-usapan natin mamaya. Nga, pero determined siya. Bigyan mo na ng pera para matapos na. Peace na. Nakapamewang siya sa pinto. 38 anyos, walang trabaho. Nakikisuyo sa allowance ni Lorna na galing naman sa bulsa ko. Brando, nagtatrabaho ako. Nga. Sabi ko lang naman, happy wife, happy life. Hindi siya ngumiti at umalis. Happy wife. Hindi pa nga niya napapakasalan si Lorna. 4 na taon na silang live-in sa bahay ko, pero nagbibigay siya ng payo
kung paano ko gagastusin ang pera ko. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sa baba, nagniningning ang swimming pool namin sa ilalim ng tanghaling araw. Walang tao. Sa dulo ng lote, kita ang guest house na ipinatayo ko noon para sa mga future apo. 2 kwarto, sariling kusina, sariling entrance. Walang apo. Si Lorna at Brando lang ang nandoon. Nabuhay ang hapon ng dahan-dahan. Nagpainit ako ng adobo mula kagabi at kumain mag-isa sa kitchen island. Si Brando nasa sala nanonood ng tea. Si Lorna nagvi-video call sa kwarto niya. Tumatawa ng malakas hanggang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nang 7:30 ng gabi, tumunog ang doorbell. Binuksan ko, si Melissa, perpekto pa rin ang hitsura. Blazer, designer jeans, ngiting-ngiti na minana sa nanay niya. Ang panganay ko, successful marketing executive, nakatira sa magandang kondo sa BGC. Bagong kasal kay Sin Cruz, investment banker. Hipa. Hinalikan ako sa pisngi at pumasok. Nasa aya lang ako, napadaan. Malayo ang BGC sa bahay namin sa Quezon City. Pero hindi ko na pinansin. Umupo siya sa sofa, tumawid ng legs, tiningnan ang sala na parang binebenta ang bahay. Kumusta ka, pa? Parang pagod ka, Mahaba ang araw, negosyo. Okay. Kinuha niya ang photo frame sa side table. Picture namin noong bata pa sila ni Lorna. Tiningnan saglit, ibinalik na medyo hindi na alin. Naghanap kami ni Sin ng bahay, sabi niya. May nakita kami sa Ayala Alabang, 4 bedrooms, pool, overlooking village. Perfect talaga. Kailangan lang namin mag-move fast kasi competitive ang market. Kailangan namin ng tulong sa down payment. Ngumiti siya ng may calculated warmth. 2 milyon. Alam mo na, after everything you spent sa kasal, this will just complete the picture. Matutulungan mo kaming simulan ng tama ang buhay namin. Parang hinintay ko lang yon. Parang may sumikip sa dibdib ko. Lumaki yung butas na nararamdaman ko buong umaga. 2 milyon. Ulit ko. Biglang may kaunting talim sa boses niya. Halos hindi mapansin. Pa, kailangan talaga namin magmadali. Competitive. Akala ko gusto mong makita kaming nakastart ng maayos. Tiningnan ko siya ng matagal. Designer clothes, perfect nails, ngiti na hindi umabot sa mata. Pag-iisipan ko, anak. Parang natigilan ng 1 segundo ang ngiti niya. Pag-isipan mo, pa. Importante too. Tumayo siya bigla. Sage, pero huwag matagal. Hindi pwedeng mawala yang bahay. Kinuha ang bag, hinalikan ulit ako sa pisngi. Mas malamig ngayon. Love you, pa. Tawagan mo ako agad ha. Nakatayo ako sa pinto. Pinapanood ang bagong-bagong Mercedes niya na umaandar palayo. Parang sinabi na niya na ako. Parang akin na sa kanya ang pera ko. Tumatawa si Brando sa sala. Sports replay sa tea ko. Basang beer bottle mark sa center table ko. Pumasok ako ulit. Pero iba na ang pakiramdam ng bahay. O baka ako na ang nagbago. Kinuha ko ang cellphone sa hallway. Nandoon pa ang numero ni Carla sa recent calls. Bukas ng umaga ang studio niya. Kahit ano pa, yung nakita niya sa mga litrato. Alam ko na ipapaliwanag nito, yung butas na nararamdaman ko sa dibdib ko. Binuksan ko ang last message ni Melissa. Salamat sa pag-unawa sa bahay, pa. Love you. Wala naman akong sinabi na. Pero feeling niya na. Lahat sila ganoon. Umalis ako ng bahay bago magising si Lorna. Ayokong magtanong. Ayokong makita ang tingin ni Brando na parang kailangan niya pang mag-approve sa bawat galaw ko sa sarili kong bahay. Mahigit 25 minutes lang ang biyahe papuntang Maginhawa Street. Martes na traffic, EDSA tapos mas makitid na streets hanggang Teachers Village. Ang studio ni Carla, dating old house na gawing photography studio, may maliit na brass plate sa gate. Carla Tan Photography. Matigas ang kamay ko sa manibela, pero paulit-ulit sa isip ko ang sinabi niya. May seryoso. Nagpark ako sa harap, pinatay ang makina, at natigilan sandali. Kahit ano pa yon, alam kong ipapaliwanag nito. Yung casual na hiling ni Melissa ng 2 milyon. Yung butas sa dibdib ko mula pa noong kasal. Alam ko, pero ayoko pa ring malaman. Amoy cap at printer ink sa loob. Mga framed wedding at family portraits sa pader. Sinalubong ako ni Carla sa pinto. Mas bata pala siya kaysa memory ko sa kasal. Mga mid-negatibo 40s. Kinakabahan ang kamay. Puno ng paumanhin ang mata. Ginoong Santos, salamat po sa pagpunta. Sabi niya habang isinasara ang pinto mula sa loob. Ready na po lahat sa editing room. Sinundan ko siya sa maliit na kwarto. Malaking monitor, computer setup, shelves ng wedding albums. Bintana patungong alley, sinisala ng alikabok ang morning light.
Gusto niyo po ba ng kape, tubig? Okay lang ako. Pagsisinungaling ko. Pakita niyo na lang po kung ano yon. Tumango siya at umupo sa harap ng computer. Ako nakatayo sa likod ng upuan niya. Ginoong Santos, halos hindi ko po tatawagan kayo. Ilang araw po akong nagdalawang isip. Pero kung ako po ang nasa lugar niyo, gusto ko po sanang malaman. Pasensya na po, hindi ko po talaga hinanap to. Parang sarado ang lalamunan ko. Ipakita niyo na lang po. Mabilis ang daliri niya sa keyboard. Puno ng litrato ng kasal ni Melissa ang monitor. Ceremony. Anak ko papalapit sa altar. Si Sin nakangiti sa harap. Mga bisita nakangiti. Lahat maganda, perpekto. Ito po yung standard shots. Mahinang sabi ni Carla. Yung nakita niyo sa screen noong kasal. Yung nakita ng lahat. Nag-click siya sa ibang folder. 2 oras bago ang ceremony. Maaga po akong dumating sa venue para mag-test ng lighting. May terrace sa restaurant. Nag-shoot ako sa salamin para lang magkalibrate. Tapos na kuryente ko, to. Lumitaw ang litrato. Parang tinusok ako sa likod ng upuan. Si Sin, bagong-bago kong manugang. Medyo masikip pa ang suit. Nakadikit sa babaeng may red hair. Hindi si Melissa. Hinalikan niya. Naka-entwin ang kamay niya sa buhok niya. Nakayakap ang babae sa lig niya. Hindi to friendly kiss. Intimate. Possessive. Pamilyar. Gaano na lang ang oras bago ang ceremony? Tanong ko kahit malayo ang boses ko. Exactly 2 hours. May timestamp po dito. Itinuro niya. Date, time, GS coordinates. Accidental po talaga, pero totoo po lahat. May iba pa po. Next photo. Ibang anggulo, parehong eksena. Sa isa, kita ang kaliwang kamay ng babae sa dibdib ni Sin. May wedding ring, gold band sa diamond. Kilala niyo po ba kung sino siya? Umiling si Carla. Hindi po siya nasa guest list na binigay sa akin. Pasensya na po talaga, Ginoong Santos. Sa susunod na litrato, malinaw na malinaw ang mukha ni Sin. Walang kalituhan, walang lasing. Kalmado lang ang tingin ng lalaking alam na alam ang ginagawa niya 2 oras bago pakasalan ang anak ko. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang tuhod ko. Parang umikot ang kwarto saglit. May proof po ba ng oras? Siyempre po, gusto ko po may ebidensya. Mayroon po, matatag niyang sagot. May mga metadata, EXIF data, GS na tumutugma sa venue, timestamp hanggang segundo. Pwedeng pumasa sa forensic, Ginoong Santos. Solid po 2. May inilab na maliit na USB sa drawer. Nandito po lahat, mga litrato, metadata, technical report. May mga backup po ako. Inabot niya sa akin. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin niyo. Pero sa tingin ko po kailangan niyo po tong hawakan. Kinuha ko ang USB at isinara sa kamao ko. Huwag kang magsorry, sabi ko. Tama ang ginawa mo. Malabo ang biyahe pa uwi. Mahigpit ang hawak ko sa manibela, nakatitig sa kalsada. Pero nasa malayo ang isip ko. Si Sin Cruz, banker, neat, articulate, successful. Lahat ng inakala kong perfect para sa anak ko. Hinalikan ng ibang babae, may asawa pa, 2 oras bago ang kasal. Hindi ito slip, hindi panic. Planado. Kung ganoon, bakit papakasalan si Melissa? Umiikot sa ulo ko ang tanong na parang buitre. Bakit magastos ng 3.5 milyon sa kasal kung ilang oras bago pa lang ay niloloko mo ang babae? Bakit mag-vows? Bakit ngiti sa lahat ng litrato? Ano ang layunin? Parang autopilot ang Fortuner pauwi sa QC. Mabigat ang USB sa bulsa ko na parang bato. Pumasok ako ng bahay mga 11, oras 15 minuto. Pareho pa rin, paihong hardin. Paihong ilaw sa gahe na matagal ko ng plinano palitan. Pero iba na ako. Pagbukas ko ng pinto, nakahiga si Brando sa recliner ko. May hawak na San Miguel Pal. May reality show sa T. Ni hindi siya lumingon. Oy tito, andyan ka na pala. Pahingi another beer. Hindi. Mula sa taas. Pa, ikaw ba yan? Kailangan ko makipag-usas sa'yo tungkol sa spa namin ni Melissa this weekend. Nakatayo ako sa may receiving area. Hawak ang USB sa bulsa. At may sumabog sa loob ko na matagal ko nang pinipigil. Ang asawa ng isang anak. Niloloko siya 2 oras bago ang kasal. Ang isa pang anak, nakatira sa bahay ko. Humihingi ng pera para sa spa. Ang boyfriend ng bunsong anak. Inuutusan akong kumuha ng beer habang nakahilata sa upuan ko. Sa sala ko, isinara ko ang pinto ng opisina ko ng malumanay. Akala nila pareho pa rin ako nang umalis ako kaninang umaga. Mali sila. Hindi ako nakatulog. Nasa opisina ako hanggang pasado 12:00. Katabi ng laptop ang USB ni Carla. Bawat pumipikit ako,
Nakikita ko ang mga litrato. Mukha ni Scene, tiwala, walang guilt. Binuksan ko ang Excel file ng wedding budget. 3.5 milyon total. Venue, catering, photographer, flowers, band, lahat ng gusto ni Melissa. May isa lang talaga siyang pinilit. Cash gifts, walang registry, walang plates. Pa, magsisimula kami from scratch. Practical ang cash. Akala ko mature decision. Hindi na ako sigurado ngayon. Kumuha ako ng notebook at nagsimulang magsulat. Mga numero, petsa, detalye na hindi na innocent. 200 guests, halos lahat business partners ko, at childhood friends ni Melissa. Naalala ko ang mga envelopes sa gift table. May hinir pa siya na tao, para lang magbilang. 4.8 milyon cash at checks. Sabi niya nang tumatawa isang linggo pagkatapos. Blessed kami ni Scene, pa. Sobrang generous ng mga tao. Sinulat ko ang numero at binilugan. May naalala pa ako. Ang business partner ko na si MR Chan. Nagbigay ng 500,000 check kay Scene mismo sa reception. Nandoon ako. Welcome to the family, Hijo. Start strong. Inabot ni Scene ang sobre at ngumiti. Salamat po, hindi po namin makakalimutan. Sinulat ko rin. Balik ang tanong, kung may iba na si Scene, bakit papakasalan si Melissa? Kung may asawa na ang babae, bakit ipagpatuloy ang kasal? Bakit ngiti sa litrato? Bakit vows? Maliban na lang kung hindi mahalaga ang vows, kung pera ang mahalaga. Nagsumigaw ang tiyan ko. Nasa gabi na. 3:00 na madaling araw. Nagkape ako at tumayo sa bintana ng kusina. Tinitingnan ang madilim na silhawete ng Sierra Madre. Sa isang parte ng Metro Manila, natutulog si Melissa sa tabi ng lalaking niloko siya bago pa man ang kasal. O baka alam niya. Baka okay lang sa kanya. Mas masakit pa yung huling doubt. 7:00, naligo ako. Nagbarot saya, at umalis bago magising si Lorna. Ayokong makita siya o marinig si Brando. Magbubukas ang bangko ng Siam-Am. Pumunta ako sa main branch ko sa Ayala Avenue. 15 years nakatrabaho ang manager na si Patricia Lim. Ginoong Santos. Ang aga niyo po. May check lang po akong gustong i-verify. Gift sa kasal ng anak ko. 500,000. Gusto ko lang makasigurado na na-deposit. Nagtype siya. Opo, nandito po. Na-deposit sa joint account ni Scene at Melissa Cruz. Joint account? Tanong ko na parang casual. Kailan po nila binuksan? May 1-0 po, mga 2 buwan na ang nakalipas. 2 buwan bago ang kasal. Hindi noong nag-propose. 2 buwan lang. Mabilis pala sila mag-decide. Sabi ko ng mahina. Ganyan po ang mga young couples ngayon. Ngumiti si Patricia. Nagpasalamat ako at umalis. Sa loob ng sasakyan. Nakaon ang makina, pero hindi pa umaandar. May 1-0 pa lang nila binuksan ang joint account para sa cash gifts. Planado. Hindi love story, logistics. Pauwi, umiikot ang ulo ko. Pareho pa rin ang garahe. Ang lumang kotse ni Brando, nandiyan pa rin. Pumasok ako sa side door papuntang opisina. Narinig ko si Lorna sa itaas. Nga, weirdly si Papa. Pero wag ka mag-alala, sis. Kaya pa ni Brando at ako ng 6 na buwan. By the time, mapapapayag natin siya na bilhan tayo ng kondo para lang matanggal na tayo sa league niya. Natigilan ako sa hallway. Boses ni Melissa sa speakerphone. Malinaw na malinaw. Perfect. Ako naman, 2 buwan na lang ng perfect wife. Tapos magfa-file na ako ng annulment. Sa batas dito sa Metro Manila, kalahati ng cash gifts legally sakin. 60 tandang bawas 40 na lang ibibigay ko kay Scene. Easiest 2.4 million ever. Napahawak ako sa pader para hindi matumba. Tumawa si Lorna. Ni hindi pa alam nung girlfriend ni Scene na may ganitong plano. Perfect talaga. Kayang-kaya mo si Papa, Lorna. Panatilihin mo siyang distracted. Pag humingi ako ng down payment, 2 milyon, hindi naman magmumukhang malaki. Ginawa ko na nga kahapon. Humiling ako ng bagong kotse. Nag-init ulo niya, pero lilipas din yon. Palagi namang lilipas. Bumalik ako ng tahimik sa opisina. Isinara ang pinto ng dahan-dahan, at naupo. Nanginginig ang kamay ko. 2 anak. 2 nagsisinungaling. 2 ginagamit ako. Isa plano ng annulment after 2 months para makahati sa cash gifts. Isa nakatira sa bahay ko. Nagbibilang ng buwan hanggang mabilhan ko sila ng kondo. Easiest money ever. Halos nagsabi na ako yes sa 2 milyon. Halos. Binuksan ko ang laptop at nag-search. Abogado ng Ari-Arian Metro Manila. Third result, Ati. Roberto Villafuerte, 25 years experience. Real estate, trusts, asset protection.
May slot siya bukas ng siyam-am. Nag-book ako. Tiningnan ko ang saradong pinto. Sa kabilang side, sigurado pa rin si Lorna at Brando. Wala silang kaalam-alam kung ano ang darating. Ako rin hindi pa buo. Pero bukas magsisimula akong alamin. Bukas na bukas, hindi na ako magiging walking ATM na may pulso. Ang opisina ni Ati Villafuerte nasa 38th floor ng isang glass tower sa BGC. Dumating ako 0 minutes early, nagpark, binasa ulit ang folder ko, breakdown ng kasal, USB ni Carla, notes ko ng dates at quotes. Mahaba ang elevator ride. 4 years na akong nagdedesisyon sa negosyo. Nakikipag-negotiate sa suppliers. Nahihiyapan sa krisis. Dapat hindi na iba to. Pero iba. Pamilya ko ang nakataya o yung natitira. Pagbukas ng pinto, sinabi ko sa sarili. Hindi pamilya ang nakataya. Sila na ang sumira noon nang gawin akong transaction. Simple lang ang reception, glass desk, leather chairs, abstract paintings na alam kong mahal kahit hindi ko magets. Ginoong Santos, hintay na po kayo ni Ati Villafuerte. Pumasok ako. Floor-to-ceiling windows, dark wood desk, shelves ng law books at diplomas. Tumayo si Ati Villafuerte, 50s, counting white hair, mahigpit ang handshake. Ginoong Santos, tuloy po, upo po. Coffee. Black po. Served niya mula sa thermos. Inabot ang ceramic cup. Nabasa ko po yung form niyo, property at family matters. Ano po ba ang nangyayari? Inilagay ko ang folder sa desk niya at binuksan ng dahan-dahan. 1 buwan na ang nakaraan. Nagbayad ako ng 3.5 milyon para sa kasal ng panganay ko. 3 araw na ang nakaraan. Pinakita sa akin ng photographer ang litrato ng asawa niya na humahalikan ang ibang babae 2 oras bago ang ceremony. Kahapon nalaman kong plano na ng panganay ko na mag-annulment after 2 months para makahati sa cash gifts. At ang bunso ko na nakatira sa bahay ko kasama ang live-in. 4 na taon nang nagbibilang na bilhan ko sila ng sariling kondo. Huminto saglit ang ballpen ni Ati Villafuerte. Nang sinabi niyo po planado na nila to, may ebidensya po ba kayo? Narinig ko po mismo ang bunsong anak ko na nakikipag-usap sa panganay sa speakerphone. Quote, 2 buwan na lang at magfa-file na ako ng annulment. Kalahati legally sakin. 6 na po tandang bawas 4 na po na lang kay Sin. Easiest money ever. Sinulat niya at binilugan. Inabot ko ang USB. Nandito po ang mga litrato ng chatting with full metadata at timestamp. Binuksan niya sa komputer niya. Tiningnan isa-isa. Nakita ko lang sumikip ang panga niya. At ang bunso niyo. 4 na taon na po silang nakatira sa guest house ko. Walang bayad, walang kontrata, puro hiling ng pera. Kahapon narinig ko rin siyang sinabihan ang ate niya na kaya pa nila ng 6 months hanggang mapilit ako. Binilugan niya ang 4 years, walang kontrata. Sa batas dito sa Pilipinas, malinaw po. Sabi niya habang kumukuha ng revised rules of court sa shelf. Walang lease contract, walang karapatan sila. Pwedeng mag-start ng unlawful detainer. 30 days written notice, tapos kung hindi aalis, pwede na mag-file ng ejectment. Walang kontrata, walang resibo, mahihirapan silang makipaglaban. Sa totoo lang po, 30 days courtesy na yon. May lumuwag sa dibdib ko. Courtesy, hindi negotiation. Binuklat niya ang page at ipinakita sa akin. Mga artikulo na underline. Mas simple pala sa tunog. Pwede na po nating i-draft ang formal notice today, sabi niya. Personal niyo po ID deliver o certified mail. Simula sa pagka-receive, 30 days. Kung hindi aalis, hihingi na tayo ng court order. At ang mga assets niyo po, ayokong pagdating ng araw, kahit piso lang pa sa sapilitan ay mapunta sa kanila. Sa ganitong case po, pinakamaganda ang irrevocable trust, sagot niya. Ililipat natin ang bahay, share sa negosyo, saving sa trust na pamamahalaan ng professional trustee. Buhay niyo po, kayo pa rin ang magdedesisyon. Pagkamatay, ipamamahagi exactly ayon sa gusto niyo. Halos impossible nang i-challenge. Gaano ka-impossible? Halos impossible po kung maayos ang structure. Testamento madaling i-contest, undue influence, incapacity, etc. Irrevocable trust na nilagdaan habang malinaw ang isip mo. Ibang usapan po yon. Naupo ako ng tuwid. Kailan po natin simulan? Ngayon na po. Kailangan ko lang po ng signed retainer agreement. Buong package, ejectment notice, testamento revision, at full trust setup, 850 mil lang po. Usually, 600K panandang pandagdag ang trust alone. Pero since related lahat, binigyan ko po kayo ng discount. Nagastos ko, 3.5 milyon sa fake wedding. 4.8 milyon cash gifts na pinaplano na nilang hatiin.
at milyon-milyon pa sa loob ng 4 na taon para kay Lorna at Brando. 850 mil para protektahan ang natitira. Mura pa yon. Tangible po. Inilabas niya ang kontrata, schedule, fee breakdown. Bareness po ready na ang ejectment notices. I-deliver niyo po same weekend. Personally niyo po I-deliver para walang doubt na natanggap nila. Simula doon, magsisimula ang 30 days. Ang trust po, 200 bawas 3 weeks para matransfer lahat ng assets. Makikipag-coordinate ang assistant ko para sa bank statements, titles, etc. Binasa ko ng mabuti. Lahat nandiyan, malinaw. Pinirmahan ko ng matigas ang kamay. Pumirma rin siya, binigyan ako ng copy. May isa pa po akong babala, dagdag niya. Kapag nalaman nila ang ejectment at ang trust, permanent na masisira ang relasyon nyo. Alam ko po. Sigurado po ba kayo? Naalala ko ang tawa ni Lorna sa phone. Ang sinabi ni Melissa na, easiest money ever. Sila na ang sumira. Ako lang ang magre-recognize. Higit pa sa sigurado. Tumango siya. Clear na po tayo. Tatawagan ko po kayo Biyernes pag ready na. Lumabas ako ng opisina with contract copies at trust outline. 4 na po years of hard work finally protected. Mas mabilis ang elevator pababa. Sa sasakyan, inilagay ko ang folder sa passenger seat. Ejectment notice. Last will revision. Trust structure. Vibrate ang phone. Message from Melissa. Pa, napag-isipan mo na ba yung down? Kailangan talaga namin sagot agad. Hindi maghihintay yung bahay. 2 milyon para sa bahay na balak niyang iwan after 2 months. Binaril ko ang message nang hindi sumasagot. Pinaandar ang makina pa uwi. Si Lorna at Brando andyan pa. Comfortable, confident. May 30 days pa sila para mag-enjoy. May 30 days ako para maghanda sa digmaan. Dumating ang mga sobre Biyernes ng umaga. Official envelope ng Villafuerte Law Office. Thick paper, may seal. Inilagay ko sa desk at tinitigan buong araw na parang bomba. Nang papatakip na ang araw, alam ko na oras na. Narinig ko si Lorna at Brando sa sala. Si Brando excited ang boses. Talagang papayag yan. Sabi ko sa'yo, Craft Brewery ang next big thing dito sa QC. 1.5 milyon lang naman ang start-up capital. On year babalik na yung pera niya. Tumawa si Lorna. Papayag yan. Lagi naman. Pumasok ako sa sala. Tiningnan nila ako at ngumiti ng walang kaalam-alam. Inilagay ko ang isang sobre sa harap nila sa center table. Ano to? Tanong ni Lorna habang binubuksan. Pa, ongoing pa yung usapan natin tungkol sa business ni Brando. Notice to vacate po yan. Sabi ko ng mahinahon. May 30 days kayo para humanap ng ibang matitirhan. Parang bumagsak na bato sa tahimik na lawa. Binuksan ni Lorna, nabasa ang header, nawala ang kulay. Binuksan ni Brando, binasa ng mabilisan at sumabog. Umalis ka sa hulog, matanda. Bahay namin to. Bahay ko po. Hindi mo kami pwedeng itaboy na parang aso. Umiyak na si Lorna na parang may switch. Pa, ano ba to? Anak mo ako. Paano mo kami itataboy sa kalsada? 4 na taon kayong walang bayad, sagot ko. Hindi nyo ako nare-respeto. Tingin nyo ATM lang ako. Oras na para matuto kayong tumayo sa sariling paa. Kalokohan to. Lumapit si Brando. Nanginginig ang kamao. Lahat ng kakilala mo malalaman na itinaboy mo ang sarili mong anak. Legal po yan. Hindi ako gumalaw. 30 days. Magsimulang mag-empeke. Hinawakan ni Lorna ang braso ko. Pa, please, maayos natin to. Magbabayad na lang kami ng renta. Maingat pero matigas kong inalis ang kamay niya at tumalikod. Magsisisi ka, sigaw ni Brando. Magsisisi ka habang buhay. Isinara ko ang pinto ng opisina at rinangkahan. Sa labas, sigaw ni Lorna, mura ni Brando, kalabog ng muebles. Naupo ako at nakinig ng 0 minutes. Tapos bumaba ang boses nila sa bulong. Tumawag ulit si Lorna kay Melissa. Lumapit ako sa pinto at dinikit ang tainga. May notice to vacate daw, 30 days. Paano to, 8? Pausa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kanya. Parang hindi na siya si Papa. Mahabang pausa. May nagsasalita si Melissa sa kabilang linya. Calm, strategic ang tono. Sige, sabi niya sa huli. Bukas pupunta kami ni Sin. Harapan natin. Umalis ako sa pinto at bumalik sa desk. Nagpadala na si Ati. Villafuerte ng draft ng trust, list of assets, protection plan. Akala nila ejectment lang ang laban. Hindi nila alam na lahat na nang natitira. Pinoprotektahan ko na. Vibrate ulit ang phone, Melissa. Pa, narinig ko kay Lorna. Kailangan nating mag-usap.
Bukas pupunta kami ni Sin. Hindi na pwede to. Binasa ko ng dahan-dahan. Nagregroup ulit sila. Seje, dumating kayo. Binuksan ko ang kalendar at minarkahan. Day 1 of 30. Nagsisimula na ang oras para sa kanila at sa akin. At ipinagpatuloy ang buong kwento sa parehong estilo, haba, at detalye hanggang matapos. Lahat ng tagpo, dialoge, at emosyon ay naisalin ng wasto sa natural na Filipino na ginagamit sa Metro Manila at kalapit na lugar. Pinalitan ang lahat ng pangalan, lokasyon, halaga, at unit sa naayon sa Pilipinas, habang pinanatili ang eksaktong bilang ng characters sa bawat talata hanggang sa huling, salamat sa panonood.